Venezuela ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo matapos ang pag-atake ng Amerika. Apektado kaya nito ang presyo ng petrolyo sa bansa? Alamin sa agenda report ni Liza Bonzo. Sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, binigyang linaw ng Department of Energy na wala itong magiging epekto sa supply at presyo ng krudo sa Pilipinas. Ang in-export nila around November siguro, September, November, ay umabot ho ng mga 1 million barrels per day. So, yan ho ay less than 1% ng global supply. So, makaka-apekto ba yan? Isa ba yung mabigat na supply disruption? Hindi ho. Dagdag nito, China ang isa sa mga pangunahing buyer ng Venezuelan oil na gumagamit daw ng tinatayang 16 na milyong barel kada araw. So, hindi ho, in short, mararamdaman yung pagkawala niyan. Ang siguro at most ang magiging effect kung meron man ay yung temporary na pag-increase because of speculation. Paliwanag ng DOE, ang posibleng bahagya at pansamantalang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi kontrolado ng pamahalaan. Sakaling hindi tuluyang maapektuhan ang sigalot ang merkado ng langis, inaasahan daw na gaganda ang takbo nito at posibleng magkaroon ng pagbaba ng presyo hanggang sa unang quarter ng taon. Pero sakali mang magkaroon ng pagtaas sa presyo ng langis, ayon sa DOE, may subsidiya ang pamahalaan na ibinibigay sa pamamagitan ng LTFRB para sa mga pumapasadang sasakyan at sa Department of Agriculture naman anya para naman sa mga magsasaka at mangingisda. Yun nga lang, kailangan ho itong i-distribute at kailangan ng trigger no, na $80 Dubai crude. Pag umabot po tayo doon, average for 1 month, i-release po yung funds ng DBM for distribution sa mga beneficiary. Yun nga lang, ang ating Dubai crude ngayon, January, first week of January is averaging only at $60 per barrel ang Dubai crude. So malayo pa ho yan sa trigger na $80 per barrel. Bukod dito, dagdag ni Abad, samantalahin daw ang mga promo o discount na ibinibigay ng private oil companies. Para sa agenda, Liza Bonzo, Billionaire News Channel.